ang simpleng road trip ay naging pinakawalang kapantay na pakikipagsapalaran sa buhay ko. Mula sa sikat na mansion sa Florida na puno ng trahedya at lihim hanggang sa mga ghost town na parang nakatigil sa panahon. Bawat stock ay may kwento. Ang ilan ay magaganda, ang iba naman ay talagang nakakakilabot. Sigurado akong kailangan na nating umalis dito, wala sa plano ang nangyayari sa trip na to. Yan ang dahilan kaya hindi ito malilimutan. Kamusta mga Rowan fam at welcome back sa channel. Kung bago ka dito, ako nga pala si Steve Ronin at mahilig akong mag-epic adventures. 2 buwan na ang nakaraan ng mag-road trip kami ni Mo, isa sa mabuting kong kaibigan. Pinuno namin ang recreational vehicle niya at sa loob lang ng isang araw, nagmaneho kami mula New York City hanggang Florida. Ang paggawa ng buong nakakabaliw na road trip na ito kasama si Mo at Rick. Maglalaan kami ng 2 linggo para tuklasin ang kakaibang mga lugar. Parang baliw, di ba? Pero hindi ito ang una kong ginawa. Sa totoo lang, wala akong konkretong plano. Nung panahong iyon, halos 1 buwan akong nagkulong sa bahay at gusto ko lang talagang lumabas, huminga ng sariwang hangin, linawin ang isip ko, at tingnan kung saan kami dadalhin ng tadhana. Yan ang tungkol sa video na ito. Sasamahan niyo ako para ipakita ang tunay na Urban's road trip. Mga tagumpay, pagsubok at lahat ng nasa gitna. Dati ko na ring nagawa yan sa ilang video at mukhang nagustuhan niyo talaga. Pero ang tunay na tampok ng video na ito ay isang abandonadong time capsule na mansion na matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo. Isang lugar na tinatawag kong Steve Austin na mansion. Magtiwala ka, ayaw mong palampasin ito. Baka ito na ang huli kong pag-explore dito sa United States ngayon. Pagkatapos nito, tututukan ko na ang paglabas ng Fukushima series ngayong Agosto. Sa Jacksonville, Florida, naganap ang una naming di planadong hintuan. Paalala, 60% sa nanonood ng videos ko ay hindi pa subscribed, kaya please mag-subscribe na. 1 segundo lang at ibinubuhos ko ang lahat sa mga video na ito. Tara, simulan na ang adventure. Naglalakbay kami nang mapansin ang malaking abandonadong mansyon na isa palang kilalang bahay sa estado. Ang mansion ni Dr. Horace Drew. Itinayo ito noong 1900, naraan siyam ni Dr. Horace Drew, kilalang manggagamot at negosyante. Ang bahay na ito ay dating simbolo ng yaman at inobasyon. Pinaghalo ng disenyo ang Tudor Revival, Queen Anne at impluwensyang Kastila, tampok ang billiard room sa 2 palapag. Pagkamatay ni Drew noong 1951 na pabayaan ang mansyon. Pagsapit ng late 60 iniwan ito at naging kilala bilang haunted house ng Jacksonville. Pagkatapos noong 1970 naging laman ito ng mga balita dahil sa ilang tunay na nakakabahalang mga pangyayari. Nang iniwan ang lugar na ito, may 2 babae na nag-explore sa gusali at may 2 di kilalang lalaki na pumasok at sa madaling salita, dinukot sila. Ilang buwan ang lumipas, may natagpo ang ulo ng tao sa likod bahay. Kahit na naibalik, nagtagal ang pagka-abandona dahil sa problemang pinansyal. Ngayon, muling nakatiwangwang ang Drew Mansion. Ito ang pangunahing pasukan, mga kaibigan, at ganito ang itsura sa unang palapag. Tulad ng nakikita ninyo, medyo ayos na sila. Handa na ang lugar na ito para sa demolisyon. Nakakalungkot, parang marupok talaga dito. Kinuha na nila ang maraming gamit sa pader, pati ilang pinto at frame. May piano doon. Nagulat ako na hindi pa ito nasisira, parang ulo ito ng lapida. May ilan pa rin mga key na tumutunog. Dito sana ang fireplace. Nandito pa rin ang ilang graffiti na ginawa sa lugar. Sa paglipas ng taon, hindi ka talaga pwedeng maglakad dyan. May butas na at ang mga kahoy ay unti-unti nang nasisira. Kita mo, maliit lang ang gusaling ito at wasak na sa loob. Pero ang kwento nito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Malapit na kasi itong gibain kaya gusto ko lang bisitahin para mapreserba ang kasaysayan. Maraming naging may-ari ang sinasabing isinumpa. Dahil sa sunod-sunod na malas at masasamang nangyari, napilitan silang umalis dito. Pare, mas grabe pa sa itaas. Napansin ko na parang may kakaiba sa gusali. Tila may mga bahagi itong nakatagilid. Pakita ko sa'yo. Makikita mo dito na ang pintuan ay medyo nakatagilid pa kaliwa. At iyon ay dahil itinayo ang gusaling ito sa ibabaw ng latian. Napaka hindi pantay ng mga sahig. Kaya isa pa yan sa mga dahilan kung bakit gusto nilang gibain ang lugar na ito. Sa itaas, ang mga kwarto ay inalisan ng laman at delikado ng daanan. Ngayon,
Pagkatapos nito, mag-iikot pa ako sa iba dahil mabilis lang itong pag-explore. Ito ang pinakadelikadong bahagi ng bahay. At ang atmosphere ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang may nangyaring masama dito noon. Hello? Paano na yan pare? Ang labo bro. Ito na yata ang pinakamalabong lugar na napuntahan ko. Dapat talaga magpalitan tayo. Puro patibong ng kamatayan sa paligid. Oh, Ibig kong sabihin, nasubukan ko na ito dito sa taas. ayos lang yun. Oo, mukhang maayos yun. Noong panahon ng paggawa ng pelikula sa Jacksonville, sikat ang Asno at marami siyang kilalang kaibigan. Sa attic na ito niya nilalagay ang mga sikat. Dito sila nagpapahinga at natutulog. Sige, oo. Dahil dito, madalas tumambay dito ang mga sikat sa Hollywood. P. Diddy? Lolo ni P. Diddy. Oh, P. Diddy. Yung sikat na lalaking natulog dito sa taas ay si Oliver Hardy. Oo, mga pare, totoong kasaysayan lahat to. Nagtanong kami kay ChatGPT at binigyan kami ng listahan ng impormasyong sinaliksik, kaya katotohanan lang ang sinasabi namin. Oh, makakakuha tayo ng magandang tanawin. Oh, mukhang lugar talaga ito para sa mga ritual. May kakaibang hugis ito. Kasama ang interior explorer, pumunta ako sa likod bahay na konektado sa pinakamadilim na bahagi ng mansyon. Dito nahukay ang isang napanatiling ulo ng tao nakatago sa lupa ng ilang buwan. Pakiramdam ko ay parang may nakatago sa isang sulok doon. Maganda itong taguan at wow, ano yon? Mukhang dati ay may puno ng niyog dyan, pero magandang taguan din yon. May literal na itim na plastic na bag. At nang imbestigahan ng pulis at natagpuan ng ulo, nakita nila ito sa loob ng itim na plastic na bag. Baka yun din ang parehong plastic na bag, hindi ko alam pero nakakakilabot at nakakatuwang pangyayaring yon. Huwag kang pumunta doon. Bakit? Basta huwag. Sige, hindi ko gagawin. Maganda ang puntong itinuro mo. Doon sa tabi ng mansion, di kami sigurado sa nakasulat pero parang abiso lang yon para sa mga pasyente. Oo. Yung lalaki na dating may-ari ng mansion na ito ay isang doktor at malamang doon siya nagtatrabaho. Oo, malamang opisina niya yon. Pero tandaan mo nandyan siya nung anong taon ba? Mga dekada 90. Oo. Parang hindi, yan 1,220 na gusali maliban kung na-renovate pagkatapos. Maaring na-renovate na. Sigurado akong dati niyang opisina yon at isa siyang doktor. Tandaan, dati ang mga doktor ay nagtatrabaho lang sa o malapit sa bahay nila, hindi sa ospital. Totoo yan. Pagsapit ng gabi, bumalik kami sa recreational vehicle at naghanda para sa hapunan. Hindi namin alam na ang mga darating na araw ay puno ng bagong tuklas at ilang pagkadismaya. Matagal na naming minamanmana ng abandonadong mansyong ito at ngayon lang namin napagpasyahang silipin. Mukhang inabando na ito mula sa labas, natabunan na ng damo ang driveway at napinsala na ng panahon ang mga pader. Sa garahe, nakita namin ang bahagi ng bahay. Isa itong Lincoln Continental. Lahat tungkol dito ay sumisigaw ng pagkakabayaan. Handa na akong mag-explora at maghanap ng paraan makapasok hanggang sa nabasag ang katahimikan. Gaya ng nakikita ninyo, talo kami dito. Iyan ang realidad ng urban exploration. Maaaring mukhang abandonado ang isang lugar pero aktibo pa pala. Hindi ako sumusuko. Kapag may ganito, naghahanap ako ng ibang lugar na pwedeng i-explore at makuhanan ng video. Ayaw naming matapos ang araw na talo kami, kaya nagpatuloy kami sa susunod na lokasyon. Kaya pumunta na lang kami sa ibang lugar na dati nang pinag-shootingan ni na Trevor at Blood dito. Pero mukhang wala na talagang laman ngayon, oh. Sa kasamaang palad, huli na kami, nagsimula na ang demolition. Oo, ang ganda nun at ang dami ring mga litrato na naiwan doon sa taas. Ito ang kwarto. Oh, eto nga ang kwartong ito. At ang dating kayamanang puno ng kasaysayan ay isa na lang ngayong walang lamang kabibi. Pare parang wala na talagang laman dito ngayon. Ang bakas ng nakaraan ay nagkalat sa itaas. May gamit dito sa itaas. Nakakita ako ng isang kahadeyero. Pare amoy kanela nga dito sa loob. Isang bote ng pabango o cologne. Diyan mismo. Malamang yun na yun. Pwede rin. 5 araw na mula nang magsimula ang biyahe, napadpad kami sa kalaliman ng Georgia. Nalaman ni Rick tungkol sa lugar na ito. Isa itong abandonadong bahay sa gitna ng kawalan. Sa una, parang perpektong tuklas ito. Parang time capsule talaga. Pero pagpasok namin, nag-iba lahat. May kakaiba akong nadama. Sige, iniikot ko na ngayon ang loob ng lugar na to at nakakabilib kung gaano karaming gamit ang nandito ngayon. Maraming lumang bagay mula pa noong dekada 90.
Tingnan mo itong television. Sa totoo lang, mas luma pa siguro ito kaysa dekada 90. Grabe, may parang sungay ng usa dito. Pero mukhang gawa lang ito sa plastic. Oo, peke yan. Hindi yan totoo. Oo, sana hindi mangyari yon sa totoong buhay. Medyo kinikilabutan ako sa lugar na to. Ewan ko lang. Nakakaramdam ako ng kaba habang nag-iikot. Pakiramdam ko may lalabas bigla kahit kailan. Oh, pre, may isa pang ulo ng usa dito. Astig, anong masasabi mo sa lugar ng ito mo? Astig dito, tol. Parang ewan ko. Parang napapasaya ako ng lugar na to. Baka dati kang mangangaso. Oo, baka nga. Pero hindi ko alam kung ano si kuya nun. Gusto ko lang makahanap ng isang baril. Astig yun. Oh. Sa tingin ko, goal natin ngayon ay makahanap ng baril. Donato yun. Ito, hindi. Ibig kong sabihin may mga tag pa itong mga gamit pang hunting, parang bago pa talaga. Hindi pa talaga nagamit. At may mga tag pa rin yung mga yon. Habang mas lalo kong inusisa, unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso, paunti-unting palatandaan, nagsimula kong maintindihan kung ano ang naging lugar na ito sa mga huling taon niya. Maraming kama sa kwartong ito, nagsisimula akong mag-isip na parang isa itong hunting lounge. Makikita mo ang maraming kama rito, malamang para sa mga mangangaso na dito nagpapahinga. Ito ang pangunahing pasukan, may isa pang kwarto. Nakakatakot pumasok sa mga kwartong ito dahil parang may nananatiling tao rito. Pero mapapansin mo rin yung itim na amag sa pader dito. Grabe, nandito pa rin yung mga damit sa kama na parang may naghubad lang. Nandyan pa yung television at may mga peking bulaklak pa. Maganda talaga yung kwarto. May dating na parang luma, parang walong pudsang vibes. At ngayon, papunta na ako sa banyo. Sa tingin ko, nakakonekta ito sa kabilang kwarto. Oo, nandito kami kanina. Dito ang kwarto ng double deck. Akala ko mas malaki dito base sa mga litrato online. Pumunta ako dito para makita yung hallway dahil may mga ulo ng usa na nakasabit sa pader. Tingnan mo ang mga usang ito. Ang dami nila. Ito yung pinaka-paborito ko. Gusto ko ang itsura nito at mas gusto ko ang mga sungay niya kumpara sa iba. Maganda rin ang mga sungay ng isa pa. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba, parang sobra na ako sa pagtambay. Sumisigaw na si Michael sa akin at nakita ng kaibigan ko na may mga bumaba mula sa track sa labas ng bintana. Huwag mong gawin, huwag kang masyadong maingay, huwag kang masyadong maingay, huwag kang masyadong maingay, huwag kang masyadong maingay. Nakikita ko siya. Uy, nasaan si Rick? Rick, tol. Wala dito si Rick. Wala siya dito. Hindi ko alam. Manatili na lang tayong tahimik. Rick, pumasok ka. Nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Ilang mensahe. Sa tingin ko nakita ko yung dalawang lalaki. Sana hindi. Manahimik na lang tayo. Oh, Magtatago na lang tayo palagi. dito na lang tayo magtatago. Anong balita, pre? Ha? Sino ang kinakausap mo? May halimaw sa loob niyan. Halimaw? Ano ang sinasabi mo? Banal na buwan. Oh, Tinakot mo ako ng todo. bakit hindi ito gumagalaw? Kasi nasa defense mode siya ngayon. Oo, tama. Umaatake ba sila? Oo, umaatake sila. Uy, kalma lang. Sinusubukan ko naman. Teka, hindi. May mga anak yan. Ay, may mga bata pala sa likod. Oh, Ang cute-cute nila. bro, diyan mo malalaman na magiging defensive yan. Oh, naalala mo ba yung sa Lunwood Hall? Oh, Oo. Sobrang curious talaga ang batang buwitre na yon. oo, tayo nga. Oo, ang mga bata talaga ay curious. Matapang yan. Oh, sige, magpapatuloy na lang ako dito mga tol. Nag-antay ako. Akala ko kalmado na, pero alam kong may tao pa rin sa bahay, kaya dito muna tayo magtatago. Ipapakita ko na lang din sa inyo ang laman nito. Kaya ito ang kamalig. Malamang dito nila kinatay ang mga usa. Tingnan natin ang ilang kagamitan.
Halos mamatay na ako noon. Inilabas ko ulo ko kasi nandun siya sa itaas. Tingnan mo ang bintanang ito. Sige, kailangan maging maingat. Kailangan pa rin tayong mag-ingat. Dapat na tayong lumapit sa kotse. Oo, dapat nga. Nako, parang may nakabitin na lubid dito. Ay, papalapit ba siya sa akin? Tahimik kaming naghintay, mabilis ang tibok ng puso hanggang sa oras ng pagtakas. Dito sa lugar ng mga magsasaka, ayaw mong mahuli ka. Nagtataka ako kung nasaan si Rick. Sa tingin ko siya ang gumawa nun, kung tutuusin. Bumalik din ako sa kotse. Baka pumunta siya. Bumalik sa kotse, sige. Parang Texas Chainsaw Massacre na ang pakiramdam ngayon. Magsusuot ako ng maskara para hindi nila makita ang mukha ko. Mukha akong ninja. Yung bahay na yun ay pangit kung wala itong mataas na kisame. Dili kailangan nating tumawid sa malawak na parang. Hindi ba buwitre yon? Tingnan mo, yuko. Oh, puting truck yan. Nakuha mo ba yon sa camera? Sana nakuha mo. Kaunti lang ang nakita ko. Mainit sila ngayon, pare. Oo, ayokong tawagin nila ang mga kaibigan nila. Hindi madali ang biyahe, pero ganyan talaga ang buhay, puno ng pagsubok at sorpresa. Pero laging may panibagong araw, panibagong pagkakataon para makahanap ng kakaibang bagay at karamihan ng tao hindi susubukan yon, pero tayo, ginawa natin. Ang sumunod na araw ay naging isa sa pinakamahusay kong paglalakbay. Parang wala kang pagkain. Wala akong pagkain, dalawa lang ang steak sa ref. Ako ang bulonghero ng pusa. Halika rito. Halika rito. Dito, kuting, busog ang pusang yan kasi may lalaking naglalagay ng pagkain ng pusa at aso malapit sa basurahan. May karatula sa gusali na nagsasabing maligayang pagdating sa Union Level, Virginia, ang pinakalitratohang ghost town dito. Mag-ingat sa pagbisita, may multong naglalakad dito gabi-gabi. Ha 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 ha. Nakasulat din doon tungkol sa ghost town yard sale. Malamang ginagamit nila ang gusaling ito para sa mga Halloween na event. Sulitin na natin ito, baka dapat tayong sumayaw. Sumayaw? Oo. Para kanino? Yung babaeng nanonood sa atin. Yung babaeng nanonood sa atin? Oo, siguraduhin mong sulit para sa kanya. Mukha siyang kakaiba. Bakit ba niya tayo pinapanood lang? Hindi ko alam. Sige, pupuntahan na namin ngayon ang mga gusali. Nag-aalala ako dahil naririnig namin ang mga asong tumatahol. Hindi ako sigurado kung galing ba ito sa mga gusaling ito o kung nasa likod sila ng mga gusali sa gubat. Sa Mecklenburg County, matatagpuan ang Union Level, Virginia. Isa na itong ghost town ngayon pero dati itong masiglang komunidad. Nagsimula ito bilang isang maliit na hintuan sa kanayunan ng huling bahagi ng 1800 taon at pagsapit ng 1860, mas abala na ito kaysa sa katabing South Hill. Nag-iba ang lahat noong 1970 dekada. Pagsapit ng early 1900, buo na ang bayan. May mga tindahan ng paninda, bangko, hotel, dance hall at tindahan ng motorsiklo. Pero nang humina ang mga rails at ang mga highway ang pumalit, nawala ang kabuhayan ng Union Level. Nagsara ang mga negosyo, umalis ang mga pamilya. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, tuluyan ng nanahimik ang bayan. Iilan na lang ang natitirang lumang gusali ngayon. Masama ang balita, maraming gusali ang may lumang karatulang bawal pumasok. Pero karamihan sa mga gusaling ito ay nakapadlock ang mga pinto. Oh, sige. Ayon sa kanila, bukas na bukas daw lahat mula sa likod na bahagi. Mag-iikot sila sa susunod. Sa tingin ko, Sige. Ganito ang itsura nito sa likod dito. Ibig kong sabihin, halos wasak na talaga ito sa puntong ito. ganun nga. Hindi kami pumunta dito. Nagulat ako na may natira pang mga kasangkapan dito. Siguro matagal na talaga ito, ilang taon na ang nakalipas.
Grabe, ito ay pagmamayari ng isang tao nun. Kwarto. At tingnan mo, parang may mga damit na nakakalat sa lahat ng dako. Sige, hindi ko inaasahan ito. Heto ang ilang bota. Ilang sapatos at ito ang pasukan dito. Mukhang ito ang sala. Grabe, nagulat ako na ang daming damit na naiwan. Narinig ko may nagsabi ng Ha? Hindi ko narinig. Pero wala naman ako doon. Ngayon lang habang pababa ako ng hagdan. Sa tingin ko ayos lang tayo dito. Sige, mag-usap tayo. Nasa itaas ako. Ayos din naman. Sa itaas, isang kama lang ang nandun. Isang multo. Hindi, literal na sinasabi nito. Isang multo. Sobrang hindi naman kailangan. Tapos na tayo dito, lipat na sa susunod. Ayos din itong bagong katawan. Buti na lang at may mga gamit sa loob ng mga gusaling ito. Pwede rin tayong pumasok sa bawat isa mula sa likod. Ito ba ang hagdanan? Hindi talaga kapanipaniwala ang mga hakbang na to. Parang bago rin ang itsura ng mga ito. Pero sa totoo lang, mukhang wala naman silang ginagawang renovation dito sa lugar. Grabe, kailangan talaga nating mag-ingat dito. Habang naglalakad si Mo, naririnig ko siya kahit nasa ibaba ako. Kahoy lang yan na sumusuporta dyan. Susubukan ko lang ipakita sa inyo. Mukhang walang laman. Ayos pa rin naman, para akong nasa video game na tinatawag na The Last of Us. Sige, punta na tayo sa susunod na gusali. Sige. Papunta rin ba ito sa parehong kwarto? Oo, basta. Paano ka nakarating dyan sa taas? Ito pala yung nakita sa bintana. Nasaan ang hagdanan? Sige, ayos lang. Litong-lito na ako. Hindi ako sigurado. Baka ginamit nila ang hagdan pababa. Pero saan kaya yon, banda? Malamang nandito lang sa likod ko. Mukhang may nagtatangkang mag-renovate ng isang gusali dito. Oo, pero parang tinamad na lang sila. Alam ko paano tayo makakapasok sa itaas. Tatalon tayo mula sa gusaling iyon papunta sa bubong. Hindi ako gagawa ng parkour dyan. Parang gusto ko subukan. Baka kaya mo na abutin sa pagunat ng pa, di na kailangan tumalon. Siguro dito dati yung hagdang ito. Oo, baka may hagdan dati dito kasi tingnan mo yung panel sa kisame. Ang astig talaga ng itsura nun. Siguro ito ang dating grocery ng bayan. Grabe naman. Pare, mas maganda talaga yung harap. Tol, ang astig talaga nitong makita. Oo nga. Oo, gumuho na pero ito ang bayan nun. Malamang ito ang grocery store. Oo, ito siguro ang general store nila. Grabe. May mga estante doon. Mas mainam sigurong tumingin sa harap kasi bukas ang pinto. Gustong gusto ko ang tanawing ito. Sa tingin mo ba pwede tayong maglakad dito? Oo. Oo. Naisip ko kung anong klaseng paaralan ito dati. Iniisip ko na baka ito ay dating tindahan o baka botika pa nga. Tingnan mo, parang ang daming istante doon. Malamang maraming mga bagay at produkto ang nakalagay doon noong araw. At grabe, kalahati ng ikalawang palapag ay talagang nawala na. Hindi ko na alam kung makakaakyat pa tayo doon. Kaya ang paglalakad sa mga kalsadang ito ay parang pagpasok sa ibang mundo. Inisip ko ang kasiglahan at kaguluhan ng isang siglo na ang nakalipas. Abalang mga tao at masiglang mga tindahan. Habang nakatayo doon, pakiramdam ko ay para akong pumasok mismo sa isang lumang western na pelikula. O baka naman sa isang eksena mula sa Red Dead Redemption. Kakatuklas ko lang ng gusaling ito. Ngayon ko napansin, lahat ng gusali parang pangkalahatang tindahan. Grabe. Diyan ang pinakawasak. Mukhang may nag-aalaga ng mga pusang gala. Maraming nakakalat na pagkain ng pusa dito. Sa tingin ko nilagyan pa ng higaan ng pusa sa loob. Sa may kalsada lang mula sa bayan ng Multo, nakakita ako ng bahay na parang huminto ang oras, itinayo noong 1910. Hindi mo aakalain to pinalayas kami ng mga tao sa paradahan. Kaya kinailangan naming makita si Rick at humanap ng bagong recreational vehicle parking.
At habang nagmamaneho kami, nakakita kami ng isang nakakatakot na abandonadong mansion. Tingnan mo ito. Pare, sobrang dami na ng mga damo dito. Nandito na lahat mga tol. Tinitingnan ko yung bookshelf. Ang dami ring libro na parang bago pa. Siguradong inabandona na dahil sobrang alikabok. Ang pader na ito ay sumasalamin ng mga generation. Dati, hindi ko ito alam. Pagpasok ko, unti-unting lumitaw ang nakaraan. Mga larawan ng pamilya sa sahig. May mas mahalaga pa. Mga kagamitang medical, isang kama ng ospital, isang intravenous pole, mga rampa. Alam mo, kama ito ng ospital. Malamang nakaratay lang ang lalaki. Hindi lang ito abandonadong bahay, tahanan ito ng pamilya. Noon wala akong alam dito, pero pagkatapos magsaliksik, nalaman kong dito nakatira ang mag-asawa at dalawa nilang anak na lalaki. Malamang naglingkod ang ama sa komunidad bilang sundalo, bumbero o pulis. Dito nila sinimulan ang buhay, nagpatakbo ng sakahan at auto shop malapit dito hanggang sa dumating ang trahedya. Isa sa kanilang anak ay nagkaroon ng malubhang kapansanan at pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Doon nagbago ang lahat. Kaya bibigyan ko lang kayo ng mabilisang paglibot ngayon. Ang dami pang gamit na naiwan dito sa loob. Grabe, tingnan nyo ang kusina. Bukas ang mga bintana para sa hangin at ulan. Pero ang dami talagang gamit dito. At heto ang lalagyan ng ripple. Tingnan mo, may mga larawan ng pamilya sa ref. Ang larawang ito ay mula pa noong 2013. Ang daming gamit sa mga cabinet, maraming gamot at mga souvenir. Parang nakakita tayo ng time capsule. Ang daming gamit dito. Makikita mo ito. Ano tingin nakita mo? Para sa mga sentron ni Superman. At gumagana sila. Ano ba to? Bro, anong baterya gamit nila? Hindi ko alam. Parang bakal lang ito para sa sopas mo or ano pa man. Tama. Nagulat ako na gumagana pa sila. Maraming ebidensya na nagpapatunay na ang taong nakatira dito ay malamang isang matanda. Sa tingin ko, lolo ito na bedridden at dito siya madalas natulog sa huling mga taon niya. Malamang hirap na rin siyang maglakad nun. Narito ay parang wheelchair. Ay, nagulat ako doon. Uy, si Steve Cold Austin yan mula sa WWE. Mukhang mahilig sa wrestling ang mga taong nakatira dito. Grabe, nakakita ako ng mga bala. Ang wild nito. Pero mga basyo lang sila. Sa tingin ko, patay na ang buong pamilya. May nararamdaman akong amag at alikabok sa lalamunan. Puntahan mo at tingnan, dito lang tayo kanina. May nakita akong litrato, mukhang umattend sila ng WWE event. Tingnan mo, nakuha natin si The Rock. Nakuha rin natin si Steve Cold Austin. Ang dami pang litrato dito. Maraming mga litrato ng bata at mga Christmas card. Malaki pala pamilya nila. Christmas card ito mula 2012. Nung namatay si Lolo, nag-iimpake sila at tinatanggal ang gamit dito pero hindi nila natapos, di ko alam bakit. Ibig kong sabihin, tinakpan nila lahat ng bintana ng tabla. Sa tingin ko, hindi na nila gagamitin ang bahay. Ang weird kasi hindi naman sira ang bahay. Wow, may fireplace pa nga. Sabi ng lolo ko dati, ang kailangan lang ng tao para maging masaya ay isang mabilis na kabayo, mabuting babae at mainit na tasa ng tsa. Mukhang may alarm system dati pero nasira na yon. Grabe. Tara, akyat na tayo sa itaas. Ang daming bagay dito kasama na ang tropeo. Kailangan kong patayin ang mga ilaw ko dito kasi baka makita pa nila ang ilaw ko mula sa kalsada doon. Baka makita nila kapag binuksan ko ang ilaw ko. Kung bubuksan ko ang ilaw, baka makita nila ito mula sa bintana. Kaya kailangan kong patayin ang ilaw dito at taasan na lang ang International Organization for Standardization ko. Tingnan natin ang kwarto na to mga tol, grabe to. Tingnan nyo lahat ng tropeo ng baseball doon sa estante. At ang daming litrato ni Steve Austin. Malaking fan talaga siya ni Steve Austin.
Pare, ang daming tropeyo dito mula nung 1987, 1987, 1986. Tingnan mo, may baseball din tayo dito. Nagtataka ako kung pinirmahan ito ng sikat na manlalaro. Mukha itong Nintendo controller. Mukhang naman na talaga ang baseball sa pamilya. Alam mo, siguradong may mga bata talagang tumatambay sa bahay na to. Heto ang banyo. Maglagay ng ilang gamit sa hockey. At marami tayong mga dokumento dito. Tingnan mo to. Isa itong kahon para sa Super Nintendo Killer Instinct set. Mortal Kombat yata yan, di ba? Killer Instinct pala yan. Hindi ko pa nalaro ang Killer Instinct, parang Mortal Kombat siya. Killer Instinct. Hindi ko pa ito nalaro ng professional. Talaga? Tara, pumunta tayo sa kabilang kwarto dito. Grabe, mukhang isa na namang kwarto ito na ginamit para sa imbakan. Pare, ang nakakatakot nito. Parang government issue, Joa. Totoong granada ba yan? Pare, ayoko niyan. Ano ba yan? Baka totoo yan. Bro, parang mabigat din to. Hindi ko planong paglaruan ang granada, pero gaya ng nasa footage ng kaibigan ko, wala nang pulbura ito. Kahit ganon, makakita ng totoong granada sa abandonadong lugar. Grabe talaga. Matapos ang nakakagulat na tuklas, tinapos namin ng mga kaibigan ko ang pag-e-explore at bumalik sa recreational vehicle. Hindi ito umabot sa antas ng Onyon. Ang inaasahan ko, akala ko talaga na magiging ganito. Pangunahing kalye. Kalsadang puno ng may mga gusali kang pwedeng tuklasin, pero 4 lang ang pwede mong makita. At alam mo, astig pa rin naman. Parang pagpasok mo sa loob at makita mong may mga gamit pa rin sa loob na galing pa siguro, mula nung dekada 90 or maagang dekada 90. Mas maganda pa kung paano namin natagpuan ang mansion. Sobrang napahanga ako. Siguro yun na ang isa sa pinakamagandang time capsule na mansion na nakita ko. Isa siguro yun sa pinakamagandang time capsule na mansion na na-explore ko noong 2025. Ano ang masasabi mo tungkol sa lugar na yon? Oo, ang ganda nun. Hindi ko inasaan yun. May napanood kaming video nung nag-e-explore sa bayan pero parang wala pang nagpakita nun. Hindi, wala talaga. Sa tingin ko, wala talagang nakakaalam tungkol doon. Nakita namin ito sa isa sa mga likurang kalsada. At sa tingin ko, alam mo, maraming tao, hindi talaga nila ini-explore ang mga likurang kalsada, pero doon mo makikita ang mga kamanghamanghang abandonadong lugar. Nagustuhan ko kung paano ito itsura. Gustong-gusto ko na napaligiran ito ng mga damo at halaman. At buti na lang, wala talagang nang abala sa amin. Matapos ang halos 1 linggong biyahe, matatapos na ang aming lakad at nasa North Carolina na kami. Tara na. Tingnan natin ang sementeryo para imbestigahan ang kilalang alamat ng estado. Bahagi ng gubat na may nakakakilabot na ulat mula dekada 70. Matagal nang konektado ang kagubatang ito sa mga ulat ng Bigfoot sightings. At ang gabing iyon ay parang hindi totoo. Sabi mo, nabagsak daw ang pader na ito? Pare, may malaking bagay na bumagsak sa pader sa likod mo. Tingnan mo yan. Sa tingin mo si Bigfoot yon? Pare, isipin mo niya. Ang gabing yon ay parang panaginip, nakatayo sa dilim kasama ang mga eksperto sa Bigfoot, nakikinig sa nakakakilabot na tunog ng kagubatan. Ligtas ba tayo kung pumunta siya rito? Oh, Siguro, hindi ko gusto ang mga sanggol. Ay, Diyos ko. Malaki yun, malaki yun. umalis kami na mas marami pang tanong kaysa sagot. Naidokumento ko na lahat at baka ipagpaliban ko muna ang paghahanap kay Bigfoot hanggang Setyembre o Oktubre sa panahon ng katatakutan. Sa huling araw bago kami umuwi, dinala ko si Mo sa isa sa mga paborito kong abandonadong lugar, isang dating tahanan ng mga veterano na may ospital at mga tirahan noon. Itinatag ito noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo bilang United States Soldiers Home para alagaan ang may kapansanan at katutubong Union Veterano. Ginawang pahingahan ni Pangulong Lincoln ang lugar nung digmaang sibil. Na-explore ko ito ilang taon na pero hindi ko na ibahagi noon ang mga litrato. Palagay ko, pagkatapos ng video na ito, oras na para ikwento ko yon. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Sana ay nagustuhan ninyo ito. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Gusto ko pang gumawa ng mga ganitong video na nagpapakita ng mga nangyayari sa likod ng camera. Kita nyo naman hindi ganon kadali ang mag-explore ng mga abandonadong lugar. Sa palagay ko habang gumagawa pa ako ng mas maraming ganitong video, lalong gaganda pa ang mga ito. Mahal ko kayong lahat. Salamat sa suporta, kita-kits sa next adventure, peace at salamat sa panonood.